hanggang sa proklamasyon ng mga nakwak. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa Masin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di kabahan gabahin sang kalibutan, naghahatag kami sa katukuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpahalagad sang programa Balita, Issue, Kagiban pa. Alam kita karon mabiyan sang Martes, Mayo 6, tuig 2025, labing una sa apatanan ka Martes, karon nga bulan sang Mayo tuig 2025. Sa kinahanglan, mahingkaw po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang iyong alagad, JP Harvas. Atong mga sugitang palamati all over Western Visayas, provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, subong man sa atong mga kulturan sa Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. At sa aton sini nga mga kauturan who are living abroad, mga overseas Filipino workers, maayong adlaw gid sa inyong tanan. Sa kinahanglan mga biyan, mga batian kita sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo. Subuman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mayo 6 dias na lang ang nabilin. Hatol ng Bayan 2025 na. Magpili na kita sa mga masulod nga leaders nga magapangalagad sa aton nga pungsod, aton nga syudad, aton nga probinsya, ag aton kabanwahanan. Kani kabay with this remaining days before the election, suliton ta ang ining kahigayunan para nga mamalandong, magnilay-nilay kung sino ang nagakaangay sa nga aton sagrado nga boto. Ang adlaw sa eleksyon ang ginasiling nila no, the day nga kung sadiin ang imol kag ang manggaranon para rehos lang. Para rehos lang nga may tingog nga bag-uhon ang sitwasyon sa panghimanwa. Dahil sa aton sining nga mga kauturan, tugyan lang ang boto kag suporta sa mga tawo nga masaligan sa pwesto. May pagpangduha-duha pa
even up to the final hour of the election, hindi ka pa sigurado, mas maayo na lang i-leave it blank mo ini mga biyan. Choose only sa mga kandidato na para sa imo klaro nga nagpakita sa iyang plataforma, nagpakita sa iya kaala, integridad, nga magpangalagad sa gobyerno. Di basta-basta o kung lango-lango ang sweldo nga ginabaton sa sini nga mga opisyal nga magapadalagan sa aton nga pusod. Kani dapat magpili gid siyang husto kag nagakaangay sang sining sweldo kag benepisyo. Di ko mo sikat bata sang isa ka politiko na ang imo sining pagasuportahan. Sandig mga biyan sa impormasyon nga ato na tipon, ang isa ka alkalde sarang baton sang sweldo nga 142,663 pesos. Hindi gani 160,469 pesos. Ang isa ka city mayor, ang iyang sweldo mabiyan na galapot sa 203,200 pesos. Ang municipal vice mayor nagalabot sa kung nagasugod sa 111,727. Ang sangguniang panglungsod member or ang mga city councilors para nga magbaton sa 111,727 or 142,663. Depende ni mga biyan sa income classification ng isa iya ka banwa. Samtang ang isa ka sangguniang bayan member kung isa ka municipal councilor ay mo magbaton as low as 98,185 pesos. Pero malapit sa gihapon mga biyan ha, sa 6 digits, less than 1,300 pesos. Mangin 6 digits man ang sweldo sa isa ka sangguniang bayan member. Ang gobernador, kami nagadangag mga biyan o kung nagasugod sa 203,200 pesos. Ang provincial vice governor at 160,469. Sangguniang panlalawigan member at 142,663 pesos. Ang senador 293,191. Ang Senate President 347,888. Ang House Speaker 347,888 kag ang House of Representative Member 293,191. Ang buot sa yuron si Mabian, di lango-lango, di sinsilyo ang ginapasweldo nato sa magadaog sa eleksyon. Although ang sweldo sa mga opisyal sa gobyerno angay sa mga regular nga empleyado galing sa buwis nga ginabayad sa publiko. Kung nadugunan ka kadto lang sa di nagakaangay sa politiko o kung opisyal sa gobyerno, ang linibo kabuwis nga imugin pangabudlayan. Kabay nga binagbinagon mo gid ang imo mangin desisyon sa adlaw sang hatol ng bayan. Kung again, kung hindi sigurado, kung hindi pa klaro, mas maayo nga hindi na magboto for that position. Or for that particular person.
hindi man require nga dapat punon mo ang numero sang mga nagapapili sa senador, nagapapili sa konsihal, nagapapili sa sangguniang panlalawigan members. 8 ang ginapangayo sa kabutante mahimo magboto sang 1 tubtub 7. Sa kumbinsido nga 8 gid ang iya sini nga pagabotohon. 12 ang ginapangayo sa senador, hindi siya magboto. Pwedeng magboto sa 1, tubtub 11, kag tubtub 12. Hindi kaya kinahanglan nga kumpletuhon gid. Hindi kinahanglan nga may bihang. Importante mo lang abyan nga hindi magsobra. Tuyuan sini nga hindi ma-invalidate ang imo sini nga boto base sa sobra mo bala ka ang shades ang balota. Nalipatuan mo nga imbis nga 12 lang ka senador, 13 na ang imo sini nga nakurisan. That will make your vote invalid. Imbis nga counted nga 12 ka senador, san isa sa ilang mga biyan ang hindi makabaton sang imo boto. At subong man, panugyan naton nga hindi magpadala-dala. Magpadala-dala sa survey nga ginapagawa sa mga politiko sa unod sang sobre. Karon no, may mga ginahulak-hulak na nga mga unod sang sobre ang aton sini nga mga pila ka botante. And speaking of sobre, balo nato ang update sa Commission on Elections. Yan kag kampanya kontra bigay. Buong nagahilapit na ang hatol ng bayan 2025. Ang detalye sang balita igadulong sa aton election booth reporter Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Wala pa sang nabaton nga opisyal nga reklamo ang Commission on Election Iloilo City, JEP. May kaangtanan sa insidente sang vote buying diri sa may syudad sang Iloilo. Suno kay Election Officer Attorney Pinky Tentativa nga wala sa may ginpalabot sa ilang complaint kag ilagid gina monitor nga padayon ang ilang sining pagkampanya pagi sa kontrabigay committee nga gintukod sang COMELEC nga gina-encourage ang pumuluyo nga kung pwede kung ireklamo ninyo formally sa talatapan sang COMELEC ang anuman nga sahi isang vote buying nga nagakananabo sa inyo. Of course, suportado sang ebidensya kag sang kahandaan sa pagreklamo nga ti may oath gid siya bla JEP na hindi lang hasta sa rumors or hutik-hutik lang hambal ni amo sini may amo sini. So kinahanglan nga sa pag-file sang complaint sa vote buying incident dapat suportado gid ni sang ebidensya, testimonya kag may sworn statement gid kag ang nagareklamo willing gid iperso no hasta nga ma-file ang kaso kay usually o kalabanan kay kag dako nga porsyento nga hindi kisa mag-success ang kaso sa mga gina-file ang reklamo vote buying kay tungod nga duhas tama lang sa una ang complaint sa aton siniya nga COMELEC. So ginaingganyo gid diri ang sang COMELEC ang mga naga-complain nga dapat susteneron gid na kami mga proseso gid mo. Hindi pwede nga haka-haka lang kag hindi ma-validate, wala sang ebidensya, wala sang mga proof ang ini nga mga complaint. Pero so far, diri sa Iloilo City matawhay kag wala sang reklamo sang vote buying nga nabaton ang Commission on Election. Pabati nato ang aton sining interview kay Attorney Pinky Tentativa sang Iloilo City COMELEC. Complaints as to the issues or any complaints as to vote buying and vote selling. So wala din sa syudad sa Iloilo. So nabatian ang pahayag no ni Attorney Pinky Tentativa
Pero wala naton nga pinapakadlaw ang nabilin sa bago ang eleksyon kag hugot ang pagbantay sa aton sining Commission on Election kag padayon sa pagpangabay sang kooperasyon sa aton sining pamuluyo sa kampanya kontra bigay. Sa piyak na bahin Jake, early voting sa aton sining mga nagabusong PWD, senior citizens, alas 5 sa aga. Muna ang reminder sa aton nga Comelec kadto kamo magnamangkot kita kay Attorney Pinky, ma'am, pwede bla ka boto ang halimbawa empleyado sa gobyerno nga may aga pa mag-duty, mga nagahingagaw bla nga makatemprano o may obligasyon, tisuno sa Comelec hindi kaya pwede. Para lang gid sa PWD, senior citizen, pregnant women, kagang ila mga assistor. So kung assistor ka, no, halimbawa bulag, ang imulolo, o pero maboto siya. So updan mo siya, ikaw able kaya, no, hindi ka PWD. Tagaan ikaw sa pribilehiyo nga makaboto dungan man sa imo sinigin updan nga butante sa vulnerable sector. Sa bagay, it defeats the purpose kung ang asistor hindi paghatagan sing kaigayonan. Kiti kung ang katuyuan sina nga makapuli sila temprano, kung mapila regular ang aton sini nga mga asistor, aman sa gyapon ang mga PWD naton, senior citizen, magahulat kung saan o matapos ang ila sini nga asistor. So dako gini nga bulig sa aton nga mga asistor sa mga lulong nagaupod kay lulo mo nang wheelchair siya pero mabuto siya sa presinto kung ara naman lang kamo upod sa inyo sini nga himata ang ara sa vulnerable sector, grab yung opportunity kay kamoya pwede, pero kung ikaw kami sila kay may duty ko alas 7 alas 5 pa lang mabuto ako hindi na pwede suno sa Comelec kita ni nag-apply sila sa local absentee voting, no? So amoy nang din klaro sang Commission on Election nga amo lang gitong mga dimensyon naton nga mga botante ang allowed to vote para sa aton sini nga first time nga early voting subong nga eleksyon. Diyan na mention kung ano ang mga kinahanglanon nga dokumento, may ara bala sang ID sa kinahanglan pa i-present sa mga PWD kag subong man senior citizen kag pregnant women nga mag-avail sa sining early voting. So far daw mas maayo nga magdala sila sang ID, no? Pero usually may list naman na mo, may listahan na dira sa aton sini nga mga presinto kag may mga may mga security measures ang aton siniyang electoral board kag nahanas naman na sila nga dapat kilalakon gid ipakilala introduce gid kay may mga insidente sa flying voters hindi mo tuod ma-identify ang iba, no, base kung nagapakuno-kuno lang kung hindi makilala. Pero usually kay ang aton nga mga teachers kung diin ka na assign nga eskwelahan do kalabanan kilala naman nila ang mga botante kag may mga serial numbers. So dira pa lang ma-verify na sa aton sini nga mga katapos ang electoral board. Pero mas maayo gid kung may ID, pero so far daw wala naka-mention officially ang aton sini nga Comelec sila nga no ID no vote. No, so as long as may ngalan kada kag kilala ikaw pwede gid ikaw nga makaboto. Pero speaking of ID dyan, no, iklaruhon ka lang ini kay recently may naglalapta iya nga balita nga ang PSA ID required para sa mga botante. Ini ang ginatag na sa Commission on Elections nga hindi kinahanglan kaga wala ini sang kamatuoran nga sa isang impormasyon. So base sa aton balang nga makuturan, gawa syempre wala hindi tanan nakapa fill ID o kung nakapa fill SIS, no? Hindi ini siya required dyan. So wala sang mo sina, no, requirement gid ang aton sini nga Commission on Election. Ang mayo siguro nati kadtuan nila ang mga presinto kay ti open man ini sa pag-validate kung ang ngalan nila ara hanggang presinto nila natultulan nila kay ti may mga ang mabudlayan lang sinaguro ang mga bago nga butante naton nga wala pa ma-introduce ilang mga presinto. Pero so far ang iba naton mga naga-repeat naman nga mga voters. So bantayan naton ang dugang pa mga development may kantanan sa pagmonitor naton sa mga aktibidad sa naghilapit naton nga eleksyon. Maraming salamat Jen sa imo nga balita. Ang manunod naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. David Mabian, latest update gikan sa City Comelec angot sa kampanya kontra bigay o kung pagpamakal sa mga boto
samtang nagilapit na ang Hatol ng Bayan 2025. It's good to know as far as the City Comelec is concerned, wala pa sang may nabaton nga anuman nga reklamo. Pero ginatag nato nga bayan sa bahin sang national level ay 213 na ka mga nagapapili sa eleksyon ang nagapangatubang sa posibleng disqualification bangod sa vote buying. Do sa reports ang Commission on Elections, over 200 candidates sa nagalapit nga midterm elections ang mahimo magpangatubang sa disqualification bangod sa pag-engage sa vote buying activities kag pag-abuse sa mga state resources. Sining masobra 200 ka mga kandidato mabiyan, 130 ang involved sa ginapahayag vote buying kag vote selling activities. Kabanan diri naghalin sa distribution sa cash. Samtang sa 67 naman ang nagapangatubang sa disqualification bangod man sa pag-abuso sa state resources. Kalakip diri ang pag-misuse ng government assistance programs. On the national level mga biyan, sa mga ginahatagan sa Shokus Order ang nagapapili sa senador, mayor sa Metro Manila, pila pa ka mga opisyal na nagapapili sa bahin sa Marikina kag Malabon. Ay pinakamataas nga na lista o kung na record nga Shokus Order ang Southern Luzon na may 44, followed by Central Luzon na may 38 at National Capital Region na may 33. Sa naging bayad ni Comelec Chairman George Garcia nga iya nang gin-refer sa Contra Brigade Committee ang ginaaligar involvement sa isa ka local candidate sa Makati sa vote buying. Na explicar man o kung ginpatag man ni Comelec Chairman Garcia ang pagpagawa sang Shokus Order, importanteng tika agad nga masugura ng proseso sa pag-penalize those violating election rules. Ginapalinto nato mga biyanha nga ang iling pagbakal kag pagbaligya sang boto diktong ginadumilian idalom sa aton nga omnibus election code kung ang batas pambansa bilang 881. The violation is defined as any person na nagahatag, nagatanyag, nagapasalig sang kwarta o kung anuman nga may balo hatag sang promesa sang trabaho o kung na opisina, ang kisa o kung na grant, public o kung private, makes or offers to make an expenditure directly or indirectly or cause an expenditure to be made to any person, association, corporation, entity, or committee in order to induce anyone or the public in general to vote for or against candidate or withhold his vote in the election, to vote for or against any aspirant for the nomination or choice of a candidate in a convention or similar selection process of a political party. O ang vote buying ang hindi lang ginadumilian, lakip man sa ginadumilian mga biyan, ang vote selling o ang pagbaligya sang boto. Those who are criminally liable for election offenses are the principals, accomplices, and accessory. Defined mga biyan sa revised penal code. Ang sinuman o kung anuman nga political party that would be found guilty
shall be sentenced to pay a fine of not less than 10,000 pesos, which shall be imposed upon such party after criminal action has been instituted in which their corresponding officials have been found guilty. So, sa aton sini nga mga botante kag mga nagapadalagan, be reminded sa aton sining pagsulundan kontra bigay. Gusto ninyo nga hindi mag-atubang sa mga penalidad kag disqualification nga mangin kabangdanan pa nga hindi kamo makapungko sa pwesto despite nga kamo ang magpangibabaw sa boto sa mga Pilipino. Taton ang plano nga magpamakal sang boto. Sa mga kauturan naton nga nagasalig tolerate sang sining vote buying scheme. We understand no nga pinot subong ang pangabuhi urban sang pagmahal sang mga balaklon. Di ini rason para mag-commit ng isa ka bagay nga hugot nga ginadumilian sa idalom sang aton nga omnibus election code. Kung magpadala-dala kita sa kwarto, mga politiko niya nga nagapadalagang subong, moment nga magdaog, manlaban mabawi gini. Yung gasto lang sila nga gasto, wala sang balik sa ila. Kung amo ni ang matabo mga ila nga pagbawi sa kaban sa gobyerno, makaluluoy saan nga mga botante. Iti kung korupsyon naman ang paghahambalan, kulang-kulang na ang budget nga dapat para sa tanan. So again sa aton sining mga kulturan, stop vote selling and stop vote buying. Alauna, kung alas 9:31 na sa aga, ay kung yokit sa atong mga kulturan, sa atong pagbalik. Update naman agot sa and foot and mouth disease sa probinsya sang Iloilo, Port Abian and Lodi, Marian Grace Erenieta. Ikaiban pa nga mga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Mangkot-langkotan ni Simo. Ikaw niya si Tol? Si Tol, tanan nag-obras ang 3 gigs loss ang nagligad na pandemya. Amon na waay nagputol ang tubig, internet, kag kuryente namon. Pero hindi na, electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang kapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, waay naguntat ang amon obra. Pero hindi Hi, ikaw niya si Tol? Si Tol, gindusok niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, waay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi Na, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang nubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya. Promise? Promise! Kay Tol, ang bulig wala untad. Number 61 sa Paluta, Francis Tol Tolentino, ang Tol ng bawat Pilipino. Abang Elisa, party list number 45. Isa party list. Political ad day for Abacus na party list there ang Avenue, Cebu City. Paid by Manhoven M. Sarahan, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa ng marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang akin pong posisyon ay design director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Boracay, one of the best islands in the world. Upang
Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinanawag ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TESA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Beyond physically connecting the provinces of Samar and Leyte, the San Juanico Bridge has become a well-known landmark and a symbol of unity for the people of the two islands which it serves. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos at sa pakikipagtulungan ng DOT TESA, muling sumigla ang turismo sa Samar, Leyte. Patunay dito si Rochelle Alfonso mula sa IM Travel at Lourdes Barrientos ng San Juan by the Bay Service Cooperative. Kahit walang kilo, meron ako talagang madaming nagpupunta kasi ang San Juanico is landmark na talaga siya ng Tacloban City. Ang pagkakaiba na ngayon na double or na triple yung bilang. Ngayon po, paggabi po, pinupunta na po talaga siya. Pag dumadami po yung turista, dumadami din po yung makakukuha ng pagkabuhayan ng ating mga kababayan po dito. Mapasalamat rin ako sa presidente natin dahil ito sa aesthetic lights kasi nakadagdag siya sa pagganda ng sarili nating San Juanico Beach. With the recent completion of the San Juanico Aesthetic Lighting Project, I look forward to seeing the bridge turn into a true sight to behold not just during the day, now even in the dark at night. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Matagumpay na isinabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Law. Through the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program, we aim to reduce our dependence on foreign sources and empower the AFP to develop its own capabilities. Sa bagong Pilipinas, palalakasin ang lokal na produksyon ng military equipment upang matiyak ang ating seguridad at disaster resilience. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar, hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ng ating pamahalaan na hinigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:37 sa aga. Sige, pero kapamati ka po sa pagpangalagat sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa ibang panatong kabalita mabiyan, kaso sa HFMD o ng hand, foot, and mouth disease sa probinsya sa Iloilo, nagsaka sang 89%. Ang detalye sa balita sa report ni Lodi Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning, no? Sabi diri sa datos ng aton man nga Iloilo Provincial Health Office, nagsaka sang 89% ang kaso sang hand, foot, and mouth disease o kon HFMD sa probinsya sang Iloilo sini nga tuig as of Morbidity Week 17 inilods, no? Ikumpara sa pareho nga period o kon Morbidity Week sang 2024. So as of Morbidity Week 17 sini nga 2025 ni ara na kita no sang 487 nga kaso sang HFMD nga mas mataas no sang 89% sang sa 257 lang nga kaso sang 2024 sang pareho nga period. So ang lima naton lods ka banwa nga may pinakamadamo nga kaso amo ini ang banwa sang Carles nga may 54, Concepcion nga may 41, Barotac Nuevo kag Balasan nga may 29,
kag ang Banwa sa Santa Barbara nga may 28. Ang HFMD lods no isa ini ka balatian nga masamino nag-apekto sa aton nga kabataan. So naghangin ini siya sa Coxsackie virus kag enterovirus families. Ginapahayag diri lods no ni Dr. Maria Socorro Quinion ang aton nga Provincial Health Officer nga diri sa aton sa province of Iloilo kalabanan lods nga nagka-HFMD ang yara sa edad 1 to 9 years old. Kag ari bala lods no pamatian naton ang pahayag diri ni Dr. Quinion no based sa ila nga inisyal nga investigation. Paano bala no naglapta ini nga kaso or nga aba na nagdamo ang kaso sang HFMD sa probinsya sang Iloilo. Ang mga ginikanan ni pamangkot kundiin bala nila na asa mga bata na kuha ang hand, foot, and mouth disease kag nagahambal sila nga exposure ko no ara malang sa ilang nga mga panimalay. So most likely amo na ang kalatabo sa mga babies no nga less than 1 month old no most likely ang mga older children or the parents brought that home no ang virus kay tungod sa halok-halok no sa haghag sa bata no so probably amo na nga nalatnan ang mga less than 1 month old nga mga baby nga bata naton kag probably ang mga bata nga ni nagahampang sa iban man nga mga kaupod sa mga neighbors or sa school or sa daycare or sa mga playhouses. That's why nga nakakuha man sila sang hand, foot, and mouth disease. So amo na ang pangnawagan lang sa aton nga mga ginikanan nga kun ang aton kabataan gani may makita kita nga mga lesions or may mga rash sa ilang kamot or sa tiil kag sa baba hindi na lang pagpalagahon pa kay para hindi na makapaglaton pa sa iban. And then frequent hand washing gid no magdaho kita sa mga kabataan naton kinanan before kita magdaho either ma-wash hands kita frequently and then use ang alcohol para nga hindi naton malapta or latna ng aton ni mga kabataan. So there you have it lots no ang pahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion kung paano nato no malikawan no ining hand, foot, and mouth disease. So nabatian kagina no nga permigid maghugas no sang kamot kag tabunan ng ilong kag bakong mga ching o kung mag-ubo kag magamit sang maso. Likawan man no ang close contact no especially those sa mga nagpositibo sa hand, foot, and mouth disease kag kinahanglan no nga regular nga maglimpyo sang mga bagay nga masami ginakaptan kag kung may nakita no nga mga rashes o lesion according to the Doc Quinion gilayon gid no nga magpakonsulta sa aton nga rural health units o kung sa mga primary care facilities naton. So paano bala ini nodes no nagalaton? So nagalapta ini no ang aton HFMD pinaagi no sa hangin ngayon nagadala sang droplet o kung pagpanghatching o kung mag-ubo sa tawo nga infected sang HFMD. Nagalapta man ini paagi no sa mga kamot nga nakatandog sa mga bagay nga kontaminado sang virus halin sa sipon, laway, ihi kag higko sang tawo nga nagadala sang virus kag masami man ini no nga nagalapta paagi sa kamot kung makatandog sa mga bagay nga kontaminado sang virus. Lods, I don't know lang kung na-raise na ini nga pamangkot before, pero may medication bala ini. May ara bala sang home remedy or may i-apply lang nga mga cream para madula ang ining HFMD. Actually, Lods, no, sa na-interview nato no, isa sa mga ginikanan man nga positibo no ang iyang bata sa HFMD. According sa iya no, may ara ini ginahatag nga cream ang aton nga mga doktor nga ginapahid kiti ang ini biyan Lods no ang ini nga for example sa mouth sores nila may ginabutang ini sa ila nga baba para nga hindi maghapdi kiti isa sa mga reasons Lods no nga nagakadto ang parents naton sa mga rural health units ang ila kabataan hindi na or wala na gana sa pagkaon. So that's why ginadala na sa hospital and right there and then ginahatagan ini sila no sang bulong sang aton man nga mga doktor para nga ma-lessen ang hapdi o kung ang ila nga mouth sores. Amo ning ambal nila nga kung HFMD mayo lang kung hand or foot ang budlay gid ya kung ang
ang atake sa sining balakian Yes. ara mismo sa babaw kun sa mouth part sa isa ka baby kati apektado ang iya Yes. sini nga pagkaon kaga ang pag-inom sa gatas yun. Yes. Sakto na Lods no kag di pa bangkot man nato no ang aton nga Provincial Health Office kung bala no posible bala ang death no sa sini nga kaso sa HFMD naton. So according diri kay Dr. Rodney Labis ang Mental Health Service Delivery Division naton posible especially no nga makalabot ini no ang infection sa utok kag magakos no sang encephalitis o kung meningitis. Pero so far dili no sa aton sa Iloilo for the past 3 years mostly no mild cases lang kag wala sang may na record nga HFMD. So that's why nga ti ang aton no nga PHO naga-advocate with Lods no nga ti magpanghugas ang kamot nakita no kag hindi na kita makalabot sa punto nga miara nakita no sang mga complications no sa mga nagpositibo man sa HFMD. Ayun, so 89% na ang insaka sang kaso sang HFMD sa probinsya Kabay Palods, no? With interventions sa aton sini nga mga rural health unit down to the grassroots so, sa barangay level kabay pamatap na ang pagsaka sang sining numero sang balakian. Lods. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, ang update gikan sa Iloilo Provincial Health Office with our health beat reporter, Marian Grace Erenlieta. Alas 9:45 na sa aga sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad ng programa Balita Issue Kagiban pa. Sa atong mga kultura na again sa mga ginikanan nga ang ilang kabataan posible may aras ang HFMD uban sa mga simptomas ini. Dayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health unit o sa pinakamalapit nga doktor. Subong man nanay nga ang ila sining kabataan suspected of having HFMD ginaprotekid sa aton nga Iloilo Provincial Health Office. Ikawan ang ilagaw-lagaw pa kung sa pihakbalan, kung sa kundiin nga kaladuan. Posible nga magdala pa ini sa infection sa iban pang kabataan. Parugyan gid sa pila ka mga ginikanan as is possible no kawan man ang physical contact sa inyo sini nga mga bata. I myself may ara sa newborn as is possible ayo gid namon sa mga bisita even sa mga miyembro sa pamilya. Pero kawan anay ang paghalok sa amon nga bata. Kung hindi matapikan, kung matapikan na siyang balakian ng atong kabataan, wala kita sang iban nga basulon, hindi kita man nga mga ginikanan. Alas 9:47 na sa agi. At noon, kung check alin nato mga biyan, ang latest nga update sila katsang parang palo naton ang manging panyempo sa pag-asa Iloilo. Wala ang posible nga mangin weather condition mga adlaw sang Martes as to what level o kung na ang maximum heat index naton subong iyang Mayo 6. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:47 sa aga, sa gihapon nagapamati kamo sa pagpalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Sa sining oras, magakuha kita sa latest update sa lakat sa panahon. Kaupod naton sa piyak na linya, si Ma'am Leonor Silvestre. Radyo Pilipinas. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. May nga ating latest weather update para sa subong adlaw Tuesday, May 6, 2025. As of 3 a.m. kaginang atang, ginamonitor natin yung LPA. Gina-estimate natin yung aras na kanayon 660 km west-northwest of Coron, Palawan or 455 km north of Kalayaan, Palawan. Ang ini nga LPA, wala naman siya epekto sa aton direct. Then,
managkuha naman siya sa ating Philippine Area of Responsibility. Pag Easterly naman, nag-apply kasi napiling nga bayad ng pungsod. Dili naman sa Western Visayas, maka-experience kita sa magulong kaluman, tugtog pagkaluman ng kalangatan, kung may mga isolated na pag-ulan, panglatog panahon, dala sa Easterly. Kahina, tugtog magkasara naman ang hangin natin diri sa Western Visayas, kung maghahalin sa direction east to southeast, kung magdadala sa mga kanay, tugtog magkasara na pagbalik ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally 27 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagpudla ka ginang 5:30 a.m. pag magato na din 6:03 p.m. karon sa hapon. Pag ang ating forecast at maximum heat index aras may 42 degrees Celsius. So kamoy na yung ating latest weather update. Halin din sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Sylvester, madam. Nga salamat. Ma'am Leonor, ma'am, clarify lang natin 42 degrees Celsius ang heat index natin despite sa posible magalumon nga kalangitan subong iya nga Martes. Yes, sir. Amo na sa niya ang forecasted maximum heat index 42 degrees Celsius. Ngayon, ma'am, kamusta naman ang iban pa nga mga lugar sa Western Visayas? Sandig man sa inyo sini nga mga stations nga forecast. Ang sa may Rojas City, Capiz, aras may 42 degrees Celsius. Mambutaw Capiz, 38 degrees Celsius. Dumangas, aras may 40 degrees Celsius ang ilang mga forecasted maximum heat index. Alright, Ma'am Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat sa imo balita kag impormasyon. Thank you, man, sir. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sa panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Ma'am Leonor Silvestre, ang aton nga weather forecaster. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:50 na sa aga. So yun 42 degrees Celsius sa gihapon ang heat index natin. Medyo mataas-taas pa. Ang kultura natin mag-tiner sa gwa. For a reason, kinahanglan anay nga mag-biyahe. Pero yan sa aton sining Office of the Civil Defense. Maglikaw sa mainit nga panyempo. Na mahimo nga mag-schedule sa inyo sini nga mga aktibidad o kung buluhaton, schedule it mga biyan sa afternoon o kung sa early morning. Tapos o kung antes ang mga oras nga makabig natin, mapaanggid ang panyempo. Kung ginapanugyan ginaton ang pag-inom siyang madamo nga tubig. Tahan ang pagtiner sa gwa, kag likawan man ang pag-inom sa tsa, kape, soft drinks, kag makahulubog nga ilimnon. Yan ang aton nga forecasted maximum heat index, 42 degrees Celsius for Rojas City, Capiz, and Iloilo City. 38 degrees Celsius for Mambusa, Capiz, kag 40 degrees Celsius sa bahin sang Dumangas, Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:52 sa aga. Wala kita sa oras nga nabilin sa atong pagpangalagan. Dinagi naman ko itong atong edisyon sa mga daw sang Martes, Mayo 6, 2025. Sa ako mga katuwang teknikal, Mr. Rachel Jones Otero sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Paramarang inyo ng inalaga, JP Harvas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang iyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo
Damang-dama ang pagmamahal niya, tulay ng mga hinaing. Ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng magbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo.